Napasimangot si Zhao Mu habang iniisip na isa na namang demonyong toro ang nanggugulo, at nagtaka siya kung sadyang walang katapusan ang pagdating ng mga minotaur na ito. Mahinahong nagpakilala si Zhao Mu at nagtanong kung ano ang relasyon nito kay Niu Ao. Galit na sumagot ang babae at sinabing siya si Niu Yulan, ang nakababatang kapatid ni Niu Ao. Bigla nitong binunot ang kanyang dalawang sandata na nagliliwanag sa ginintwang enerhiya, sabay sigaw kay Zhao Mu na hindi niya ito mapapatawad dahil ipinakulong nito ang kanyang kapatid sa Thousand Demon Hall. Napatigil si Niu Yulan nang iharang ni Zhao Mu ang kanyang kamay sa mukha nito upang pigilan siya, sabay paalala kung hindi ba nito alam na ang pribadong pag-aaway ng mga disipulo ng sekta ay isang malubhang kasalanan na may parusang kamatayan. Hindi naman natakot si Niu Yulan at may kinuha sa pagitan ng kanyang dibdib habang mayabang na sinasabi na kung ganoon ay pormal niyang hahamunin si Zhao Mu. Inilabas niya ang isang token subalit binalot sila ng nakabibinging katahimikan, at ilang sandali pa ay bigla na lang nanginginig at napaiyak si Niu Yulan nang ihayag ni Zhao Mu na isa lamang siyang inner disciple at wala siyang karapatang maghamon ng direkta sa isang personal disciple. Nang marinig iyon ay hindi na napigilan ni Niu Yulan ang kanyang sarili at tuluyan ng humagulgol sa pag-iyak. Habang lumuluha ay isinigaw niya kay Zhao Mu na wala siyang pakialam dahil kinawawa nito ang kanyang kapatid kaya dapat lang itong magbayad sa ginawa nito. Kalmado naman siyang pinatigil ni Zhao Mu at nagtanong kung ano ang sinasabi nitong pang-aapi sa kanyang kapatid. Ipinangalanda kanya na noong una ay malinaw na si Niu Ao ang nakialam para ipagtanggol si Niu Tai, at bilang isang inner disciple ay pumunta ito doon para mambuli sa kanya na isang outer disciple lamang noon. Galit niyang itinuro si Niu Yulan habang sinasabing may mahigit 1,000 outer disciple doon na nakasaksi sa pangyayari, kaya nagtataka siya kung bakit ngayon ay pinalalabas nitong ang kapatid nito ang agrabyado. Biglang natigilan si Niu Yulan at nanginginig siya sa kanyang narinig dahil napagtanto niyang nagkamali siya sa biglaang pagsugod ng hindi man lang inaalam ang buong katotohanan matapos mabalitang pinarusahan ang kanyang kapatid. Yumuko si Niu Yulan habang sinasabi na hindi niya alam na gumawa pala ng ganoong kamangmangan ang kanyang kapatid kaya humihingi siya ng paumanhin sa ngalan nito. Bahagyang napangiti si Zhao Mu habang pinagmamasdan ang reaksyon nito, at naisip niya na ang munting babaeng baka na ito ay mukhang napakadaling bolahin. Nagtanong si Niu Yulan kay Zhao Mu kung ano ang maaari niyang gawin upang mapatawad nito ang kanyang kapatid. Hindi sumagot si Zhao Mu, sa halip ay inasar niya pa si Niu Yulan sa pagsasabing kung hindi dumating sa tamang oras ang Saintess ay malamang nabugbog na siya hanggang sa mamatay, kaya paano niya tatanggapin ang paumanhin ng pamilyang Niu ng ganoon kadali. Nanginginig at namumula sa hiya na humingi ng tawad si Niu Yulan, at bigla niyang sinunggaban ang braso ni Zhao Mu upang yakapin ito ng mahigpit habang ipinapangakong gagawin niya ang lahat makabawi lang at papayag siya sa kahit anong hilingin nito. Sumagot si Zhao Mu na hindi sapat ang puro salita lamang, kasunod ng paglalabas niya ng isang blankong papel at panulat. Walang pag-aalinlangang kinuha iyon ni Niu Yulan gamit ang kanyang bibig na tila ba nahulaan na niya ang nais ipagawa ni Zhao Mu. Mabilis siyang nagsulat sa blankong papel na iyon habang nakasalampak sa lupa, at nang matapos ay agad niya itong iniabot kay Zhao Mu sabay sabing isinulat at pinirmahan niya ito gamit ang sarili niyang dugo bilang patunay na si Niu Yulan ay palaging tapat sa kanyang binitawang salita. Bahagyang napangiti si Zhao Mu sa kanyang nakikita dahil napatunayan niyang talagang utu-uto ang babaeng ito. Kinuha ni Zhao Mu ang kasulatan at sinabi kay Niu Yulan na kasalukuyan siyang naghahanap ng katulong na mag-aasikaso ng iba't ibang gawaing bahay, kaya simula sa araw na ito ay sasama na ito sa kanya. Naguluhan ng husto si Niu Yulan nang malamang gagawin siyang isang katulong. Seryoso naman siyang tinanong ni Zhao Mu kung hindi ba niya ito nagugustuhan. Nahihiyang ipinaliwanag ni Niu Yulan na ang kanilang Neo Demon Clan ay may mataas na reputasyon at ang pagiging tagapagsilbi lamang ng isang tao ay tiyak na magdadala ng malaking kahihiyan sa kanyang buong lahi. Dahil dito, napagtanto ni Zhao Mu na kailangan niya itong bigyan ng kaunting pangganyak kaya naman tinanong niya ang babae kung ano ba ang bagay na pinakamalaki niyang kahinaan. Walang kagat-gatol na sumagot si Niu Yulan na ang tanging labis na nagpapasaya sa kanya ay ang kumain. Nang marinig ito ay mabilis na naglabas si Zhao Mu ng napakaraming karne na tila isang maliit na bundok, na siyang nagpadilat sa mga mata ni Niu Yulan habang hindi mapigil ang maglaway sa kanyang nasasaksihan. Gulat niyang itinanong kay Zhao Mu kung ang lahat ba ng naruroon ay purong karne ng Flood Dragon.
Hindi siya direktang sinagot ng binata, sa halip ay sinabi na lamang nito na kapag pumayag siyang maging katulong ay mapupunta sa kanya ang lahat ng pagkaing iyon. Napalunok ng laway si Niu Yulan at mabilis na tumango bilang pagtanggap sa alok, bago biglang lumuhad upang magsumamo na mula sa araw na ito ay buong puso siyang magiging personal na katulong ni Senior Brother Zhao Mo at tatalima sa kahit anong utos nito. Nakangiting lumapit si Zhao Mo at nag-usisa kung ano na dapat ang itawag nito sa kanya ngayon. Kahit na nakakaramdam ng hiya ay pinilit pa rin itong bigkasan ang salitang master. Hinaplos ni Zhao Mo ang ulo ni Niu Yulan at inutusang itabi muna ang mga karne ng Flawed Dragon bago sumama sa kanya upang mag-ayos ng kanyang bagong tirahang kuweba. Sa mga sandaling iyon, palihim na napangiti si Zhao Mo nang marinig ang hudyat ng kanyang system na nag-anunsyo na ang kanyang ibinigay na 2,000 G ng karne ng Flawed Dragon ay nag-trigger ng 2,000 beses na kapalit, kaya naman nagkamit siya ng 20 G ng karne ng True Dragon. Labis na natuwa si Zhao Mo dahil alam niyang nagmula ito sa isang maalamat na nilalang at napakagalante talaga ng gantimpala ng system. Muli niyang pinaalalahanan si Niu Yulan na tulungan siyang ihanda ang kuweba dahil nais niya munang mapag-isa at mag-cultivate ng pansamantala. Habang yakap ang 2 malalaking piraso ng karne, masayang tumugon si Niu Yulan sa kanyang master na maaari na nitong ipaubaya sa kanya ang lahat. Hindi nagtagal ay nakatagpo rin si Zhao Mo ng isang kuweba na magsisilbing bago niyang tahanan. Sa loob ng silid, habang siya ay nakalutang sa ere at nababalot ng maningning na asul na aura habang nagko-cultivate, naisip niya na bagaman madali niyang napapabagsak ang mga kalaban na kapareho niya ng antas ay masyado pang kakaunti ang kanyang mga diskarte sa pakikipaglaban. Iniunat niya ang kanyang palad sabay pakawalan ng asul na enerhiya, habang kinakausap ang sarili na kung makakabisado pa siya ng iba pang mga pormasyon ay tiyak na tataas pa ang kanyang puwersa sa labanan, kaya napagpasyahan niyang magsimula muna sa mga pangunahing aralin. Sinimulan niya agad ang pag-aaral sa Wind Formation, isang simpleng pormasyon na karaniwang nangangailangan ng pag-ukit ng 36 na Divine Runes. Ipinadaloy niya ang kanyang lakas patungo sa kumikinang na simbolo hanggang sa matagumpay na mabuo ang isang formation array. Samantala sa labas, habang matapat na nagbabantay si Niu Yulan, ay biglang sumulpot si Xiong Yurong na halatang nagtataka sa kanyang nakikita. Pagkalapit ay agad niyang tinanong ang babaeng nakatayo kung sino ito at kung siya ba ang anak na babae ng tanyag na Bull Demon King. Sumagot naman si Niu Yulan na siya nga ito, subalit idinagdag na ang kasalukuyan niyang katayuan ngayon ay isang katulong lamang ng kanyang master. Napasimangot si Xiong Yurong sa narinig habang iniisip na ang binatang si Zhao Mo ay tila palaging may nakapaligid na babae saan man ito mapadpad. Pagkatapos ay sinabi niya kay Niu Yulan na may dala siyang karagdagang mga aklat tungkol sa mga pormasyon na kinakailangan ni Junior Brother Zhao Mo, at nakiusap siyang ihatid siya sa loob dahil siya na mismo ang mag-abot ng mga ito. Magalang namang sumang-ayon si Niu Yulan at pinasundan ang daan sa kanya, ngunit bago pa man sila nakahakbang ay bigla silang napatigil dahil sa isang napakatinding presensya na kanilang naramdaman. Hindi sukat akalain na isang malakas na bugzo ng enerhiya ang biglang hamampot sa kanila na nagtulak sa kanila paatros, at napagtanto ni Xiong Yurong na nagmumula ito sa napakalakas na galaw ng Divine Runes. Sa loob ng kuweba, buong lakas na pinakawalan ni Zhao Mo ang Wind Formation na natapos niya nang hindi man lang nangangailangang mag-ukit ng kahit isang rune. Ang tindi ng hangin at puwersang lumabas ay sapat na upang muntik nang mapalipad sina Niu Yulan at Xiong Yurong na nasa labas. At dahil sa bagsik ng enerhiya ay halos mapunit ang mga suot nilang damit kaya naman napasigaw ang dalawa habang nagmamadaling tinatakpan ang kanilang mga katawan. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.